Hi guys, good day. It's me again, Roxanne. And for today's video, nandito nga tayo sa Mitsubishi Jose Abad Santos, Manila. So, bali guys, today meron akong unit. Actually, bagong unit siya na ide-demo. So, bigyan ko lang kayo ng short review. Heads-upan ko lang kayo sa bagong unit natin today, which is si Mitsubishi X-Force GT na 2025 model. Ayun. Then, after neto, bigyan ko kayo ng quotation for cash transaction and financing transaction. Bigyan ko na rin kayo ng requirements kung paano maka-avail. Ayun. So, let's start. So, this is Mitsubishi X-Force GT na 2025 model. And ang kanyang color is energetic yellow metallic. Ayun. So, isa to sa mga top of the line sa X-Force natin. Bali guys, meron na siyang new generation dynamic shield design. And naka-LED na rin ang kanyang signature T-shaped headlamp. Bali, LED na rin. Pati ang kanyang fog lamps. Ayun. Medyo nasa ilalim yung fog lamps. Bali, punta tayo sa engine, guys. Ang kanyang maximum power is 205 pedal start over 6,000 RPM. Ang kanyang maximum torque naman is 141 Nm over 4,000 RPM. Ayun. And with Mitsubishi X-Force, meron nga siyang 1.5 liters 4 inline double overhead cam, 16 valve, gasoline engine with CVT transmission. Ayun. So, ibig sabihin, continuous variable transmission na ang ating engine. Kaya, mas lighter, mas smoother, and mas fuel efficient. Ayun. Bali, since Mavic technology nga ang gamit ni Mitsubishi, ibig sabihin nun is lesser emission, fuel efficient, and more power. Ayun. And meron na rin pala siyang ABS with EBD. Ibig sabihin, meron na siyang anti-lock braking system with electronic brake force distribution. Nagpe-prevent siya ng skidding sa mga wet roads. Ayun. Bali, punta naman tayo sa side. Hi guys, so dito sa side, sa ating side mirror, equipped na nga ang turning signal lights. Ayan. LED na rin siya. And meron na siyang arc fender. Ayan. So, iwas sa mga muds. Ayan. And ang kanyang gulong pala is 18-inch two-tone alloy wheels. And ang kanyang front suspension is MacPherson strut coil spring with stabilizer. And since naka-KOS na pala yung ating unit, ibig sabihin, keyless operating system, syempre yung susi mo nakalagay lagi sa bag, di ba? So, hindi mo na kailangan ilabas yung susi kung papasok ka ng sasakyan. Ayun. Within 70 centimeters, nag-e-engage siya, nade-detect niya eh. So, punta naman tayo sa loob. Ayan. Hi guys, so dito naman sa loob, ayan, meron na tayong 8-inch na colored na meter cluster. Ayun. And tilt and telescopic na nga kanyang steering wheel and electric power steering wheel na rin tayo, guys. Bali, meron na siyang 3-spoke leather wrap and meron tayong mga controls dito. Ayan. And meron na siyang adaptive cruise control. Ayun. Bali, kay GT kasi ayun yung isa sa safety features na wala ibang brand. Ayun. And, pero kay GLS, hindi siya naka-adaptive cruise control. Ang factor lang naman, ang safety features lang naman na benefit kapag meron kang adaptive cruise control is na-adapt mo yung takbo nung car na nasa harapan mo. Yan. So, mas maganda siya sa mga highway, sa mga NLEX, ayun, yun yung safety features niya. And, meron na tayong voice command. Ayan. So, pwede kang magsalita and mag-accept ng call and also mag-end ng call. Ayun.
And dito naman, ayan, meron na tayong 12.3-inch na wireless smartphone link display audio. So guys, ito naman yung statistics. So ito yung sample. Kasi nag-test drive kami 2 days ago eh. Ayan. So makikita mo yung statistic ng, ayan, statistic ng brake. So yung tinatakbo, then yung coolant, and also yung injection. Ayan. Yung sa injection naman guys, dyan masusukat yung tipid sa gasolina. Ayan. Sa fuel consumption yan. And itong tire pressure monitoring. Ayan, TPMS. And then, ayan, makikita naman din yung sa kabilang side naman is yung acceleration. Ayan. And also yung vacuum, yung sa hangin yan eh. Then yung torque. And then, ang ganda ng background niya, napapalitan din siya pati yung background niya guys. So, napaka-professional nung looks. Ayun. Then, dito naman, ayan, makikita nga yung statistic ng acceleration, ayan, which is nag-score ng 88. Then, kapag nagbe-brake, ayan, 90. Then, kapag nag-i-steer. Ayan. So, ang ganda niya talaga, guys. Ayan yung sample kasi in-test drive namin siya eh. Ayan. So, yung aircon pala natin is naka-dual zone climate na siya with Nano EX. Ayun. So, kapag naka-Nano EX kasi, ang built na technology nito is nag-purify siya and nagde-deodorize ng hangin na nagsisirculate sa loob ng cabin. Ayan. Bali, isa rin yun sa mga safety na benefits ni X-Force. Ayun. And, ayun nga, meron na siyang Type-C and USB port, 12-volt socket, so hindi ka na malolobat. And, meron na siyang wireless charger. Ayan. Para sa mga naka-iPhone dyan, ayan, naka-wireless na siya. Then, meron na siyang cigarette lighter. Then, dito naman, meron na siyang auto parking brake with brake auto hold. So, iwas ngalay talaga yan sa traffic. Then, meron pala tayong drive mode. Ayan. So, pwede kang mag-switch ng drive mode kung gusto mong i-normal, i-wet, gravel, and mud. Ayun. And, dito naman, bali, meron na rin pala tayong isa sa mga safety features is yung active yaw control. Ayun. Yun yung kapag mag-oversteer ka, mas maganda yung takbo mo, hindi ka magi-skid. Ayun. Lalo na kapag dadrive ka ng mabilis, then may hinahabol ka. Yan. Pero hindi naman siya actually totally pang racing Pang mga emergency lang siya. Ayun. So, isa yun sa mga safety features na meron din si X-Force na wala yung other brands. Ayun. And, regarding nga pala sa seats nga, ayan, naka-leather na siya with heat guard. Ayun. So, bali guys, dito sa ating center console box, ayan, medyo malalim siya and kasya yung mga 4 na bottles. Meron na siyang cooling function, ayun. So, para na siyang mini refrigerator sa mga pagod, diba? Tapos mag-basketball, yan. Ayan. And, ang kanyang visor is meron ng mirror. Ayan. Grab handle. Ayan. Meron tayong 4 na grab handle since 5-seater si X-Force. Ayan. Then, punta tayo sa likod. Ayan. Bali guys, dito meron na tayong 42 liters na fuel tank capacity and ang kanyang rear suspension is torsion beam. Ayan. Hi guys! So, dito naman sa second row, ayan, meron na tayong mga grab handle and meron tayong 8 speakers. Yan. So, Yamaha pala yung tatak ng speaker natin. So, talagang malakas siya. Ayan. So, pwede kang party-party sa loob. Ayan. And, meron na tayong mga multi-packets. Ayan. May mga mini packets tayo dito. Tsaka dito sa side na to. Ayan. And, meron din tayong function dito ng aircon and meron na rin tayong additional charging pin for USB Type-C and ayan, USB port. Type-C and USB port din.
So, meron na rin pala tayong 3-point ELR seat belts. Ayan. So, bagong-bago siya. Hindi ko pa magalaw. Kakatakot galawin siya. And, dito meron na rin tayong ayan, armrest with 2 cup holders. Ayan. Hindi ko pa siya mababa guys kasi naka-plastic. Sorry. Ayan. Kasi bago pa yung unit natin. So, pang 3 days nga pa lang na nilo-launch today. Ayan. And, punta na tayo sa likod. Ayan. Doon sa bandang compartment. Samahan niyo ako guys. Hi guys, so dito naman sa likod, ayan, meron tayong shark fin antenna and integrated na nga ang kanyang rear spoiler. Ayun. And naka-T-shape na rin ang kanyang rear tail lights. Meron na rin siyang reverse camera. Ayan. And meron na rin siyang sensor. Also, isa nga pala sa comparison ni GT na wala si X-Force GLS is hands-free na siya with power tailgate. Ayan, bali, sipain mo na lang, then bubuka siya. Ayan. So, wala kasing akong hawak na susi ngayon, so hindi ko siya matest sa inyo. Pero legit yan, guys. Ayan. So, punta naman tayo dun sa may passenger side. Tara! Hi guys! So, dito naman sa passenger side, meron tayong 6 SRS airbags. Ayan. Samantalang si GLS naman is 4 lang. And dito naman, kasya na ang mga A4 size na documents. Ayan. Katulad ng iba nating unit. Ayan. Malaki ang kanyang glove box. Ayan. Bali katulad pala ni Expander, ayan, meron na rin siyang underseat luggage tray. So, ito yung underseat luggage tray niya, guys. Lagayan to ng mga umbrella na basa or basang sapatos. Ayun. Punta na tayo sa harapan. So, ayun. Natapos ko na yung short review natin. Bali, heads up ko lang kayo ulit dun sa mga comparisons ni X-Force GT kay X-Force GLS. Ayun. So, isa dun sa meron si X-Force is, ayun nga, yung adaptive cruise control, which is, yun yung meron si GT ha, na wala si GLS. Then, meron siyang hill start assist. Ayan. Then, meron na rin siyang wireless charger. Ayan. Si GLS kasi wala eh. Pero pareho lang silang 12.3 inch ang kanyang smartphone link display audio. Ayan. And also, yung power tailgate, ayan, yan yung meron si GT na wala si GLS. And blind spot warning, ayan. Meron din si GT noon, yung blind spot warning. And yun yung mga safety features na wala si GLS, na meron etong si X-Force GT. Bali, ang color niya ulit is energetic yellow metallic. Bali, guys, meron pala tayong 4 na color sa X-Force, which is si energetic yellow metallic, si blade silver metallic, and si graphite gray metallic, and ang ating quartz white pearl. So, kapag GLS pala, guys, blade silver metallic lang yung available natin na kulay. Ayun. Bali, heads up ko naman kayo sa down payment sa promo ni X-Force. Ayun. So, guys, ito si X-Force natin. Kung ikaw ay magpipinancing, ma-avail mo siya sa loob ng 240,000 down payment only, and the kanyang monthly is 32,259. Pero kapag ang nag-approve naman sa'yo, si BDO, BPI, Security Bank, at saka si RCBC, meron ka pang less na 40,000. Ayun. So, maa-avail mo siya ng 200K down payment only. Then, kung ikaw naman ay interested mag-apply ng X-Force GLS, ang kanyang SRP naman is 1,367,000. Ang kanyang down payment naman is 125,000, and ang kanyang monthly for 5 years is 27,893 pesos only. And also the same nga kay GT, kapag ang nag-approve sa'yo is si BDO, BPI, RCBC at Security Bank,
meron ka pang less na 40,000 pesos sa down payment. Ayun. So, ayun yung promo ni X-Force. And, ang kanya palang freebies, guys, ayan, marami din akong freebies na pinamimigay. Which is, meron akong binibigay na HB Dual Dashcam, car cover, rain visor, seat cover, and actually, hindi na kailangan kasi naka-leather na siya eh. Pero kung interested kang mag-GLS, bibigyan kita ng free leather seat cover, ayun. And meron pa akong free full tank, guys, ayun. So, ang ganda ng deal natin, di ba? So guys, kung ikaw naman pala ay interesado, pwede kang mag-apply dito. Kahit wala kang co-maker, pasok ka dito. Akong bahala sa'yo. Kung ikaw ay employed, ang requirements mo is COE, Certificate of Employment with Compensation. Ayun. And kung ikaw ay may latest 3 months payslip, mas maganda. Tapos, 2 valid IDs at saka proof of billing lang. Ayun. So, kung mag-a-apply ka, kailangan actually, ang ranging ng salary mo dito is at least 60 pataas, 60K, para ma-avail mo siya. Then, kung hindi mo naman kayang iabot yung ganong salary, pwede kitang tulungan dyan. Ayun. And kapag ikaw naman pala ay self-employed or business owner, ang requirements mo naman is DTI or Mayor's Permit. Then, 3 months latest bank statement or ITR, income tax return, with AFS, with auto financial statement, yung 1701, ayun. And also, kailangan ng ID, syempre, at least 2, and proof of billing. Then, kung ikaw naman pala ay OFW or seaman, pwedeng-pwede ka rin dito kahit kakababa mo lang. Bali, ang iyong requirements is yung last contract mo or latest contract kung meron, and 3 months proof of remittance. Ayun. Bank statement kung meron, okay lang. And also, kahit yung mga remittance mo through remittance center, like yung mga Palawan, LBC, yan, pwedeng-pwede yan, guys. Then, ayun pa rin naman, 2 valid IDs at saka proof of billing. So, ayun lang guys. So, ganun kadali lang makapag-apply. Bibigyan ko lang kayo ng application form, then isasubmit mo sa akin yung mga kailangan kong requirements para makapag-avail ka na. So, ano pang hinihintay mo? Avail mo na si X-Force 2025 model na bagong-bago. Ayun. So, mas pinapogi nga siya. And doon na nga nagtatapos guys. So, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong updated sa mga car reviews natin. Ayun. So, bye-bye guys. Thank you and see you again.